Amendment ng Constitution para palawigin ang termino ng sino mga opisyal. Hindi mangyayari yun. Kaya yung pahayag ni Vice President Binay sa palagay ko hindi na kailangan pag-usapan dahil hindi naman mangyayari. Pangalawa, lahat ng mga deklarasyon at proklamasyon at pahayag kaugnay ng eleksyon ng 2016 sa panahong ito para sa akin, puro drawing lamang at kasang-isip pa lamang. Dahil napakalayo at napakatagal pa ng eleksyon, puro positioning lamang yan at ika nga, forma lamang. Kung malabo pong mangyari ang pagkakaroon ng term extension o ng charter change, anong mapapayo nyo dun sa mga leader ng iba't ibang political parties na nagtutulak nito? Libre naman mangarap, walang bayad yun, bakit hindi? Pero sa pananaw at palagay ko, hindi matutuloy ang charter change, partikular sa usapin ng pagpapalawig ng term limit sa simpleng mga dahilan. Kung pagbabasihan natin ang interview halimbawa ni Pangulo Aquino, una, sige na, mabait siya, hindi siya corrupt, maayos yung kanyang pagpapatakbo, pero naniniwala ako, walang iisang taong nagmamayari ng lahat ng talento, galing at magandang intensyon para sa bansa na hindi siya pwedeng mapalitan ng sinuman. At hindi man kasing galing o kasing bait niya o kasing hindi corrupt niya pumalit sa kanya, desisyon ng tao yun at hindi para sa iisang taong sabihin na mali ang mas nakararami sa ating mga kababayan. Kaugnay naman ang rason ng pagbago ng saligang batas para pahinain daw yung napakalakas na tila na Korte Suprema. Hindi rin po ako sang-ayon doon dahil kung titingnan natin ang kasaysayan, pinalakas talaga ang Korte Suprema ng saligang batas, bugso na naging karanasan natin sa dating administrasyon ni Pangulong Marcos, kung saan naging napakalakas, naging napakamapang-abuso ng Pangulo kung papahinain natin ang Korte Suprema. Baka pag dumating ho yung panahon na may mapang-abuso tayong Pangulo, hindi man si Pangulo Aquino, wala na ho tayong Korte Suprema ang matatakbuhan. Kung hindi posible ang pagkakaroon ng pagbabago ng saligang batas sa term extension, what could be the reason? Bakit may nagtutulak nito? Dalawang bagay siguro. Una, trial balloon, ika nga, tinetesting nila. O pangalawa, nais siguro mapigilan ng palasyo ni Pangulo Aquino na ituring siyang ika nga lame duck president dahil patapos na ang kanyang termino. Kaya naman kada nagtatapos ang termino ng kada Pangulo, hindi ba? Pinag-uusapan palagi ang charter change. Sa tingin ko, ang rason at dahilan sa likod niyan ay para wag muna siyang baliwalain, para hindi muna siya magturing na lame duck dahil at least, hindi man totoo, may usapan kaugnay sa pagpapalawig ng termino. Unahin ko po yung pangalawang rason, lame duck. Kung may nagtutulak nito para hindi siya isiping lame duck, does it follow na may nag-iisip na he is a lame duck president? Hindi mo maaalis yun kapag patapos na ang termino ng Pangulo at may tila lumalabas na lamang na kandidato sa pagkapangulo. Siguro common logic na yun sa parte lalong-lalo na ng mga leader sa politika at ng mga politiko. Hindi ko ba delikado yun? Nanggaling sa kanyang kakampi, yung proposal. So, ibig sabihin, yung naniniwalang lame duck siya, kakampi niya. Hindi mo na rin maaalis yun. Palagi naman may mga ganyang kaisipan. Ika nga, yung pinakatakot mawala sa poder, sila palagi yung naunguna na maghanap ng dahilan. Okay. Kasama rin po natin dito si Attorney Adicilia mula po sa Manila Standard Today, MST, isa sa mga columnist. Kung ating ba kasamahan sa media, kung may kayo, kung may tanong, raise your hands or raise your voice. Magpakilala.